Okay. Okay. Tayo mo next. Okay, so our objective at the end of this chapter, the students are expected to prepare the working paper. Makaibaw mo unsa ang pag-fill up, unsa ipang butang. Then identify the various components of each financial statements and recall the rules on currency sign, recall the forms of financial statements and prepare the income statement and the statement of financial condition. Actually, madali lang gud ang working paper man gud is usa siya ka crucial and important part sa accounting cycle wherein if naatay working paper, dali na lang nato pagbuhat ang financial statements. Okay. So how do we prepare the financial statements? Musa na itong pangutana. So financial statements can be easily be prepared after the working paper is prepared. So in other words, working paper facilitates the preparation of financial statements. So when the financial or working paper is already prepared, sa panggiingon, mas dali o mas sayon ang pagbuhat nato sa financial statements. So, if we talk about financial statements, na atay statement of owner's equity, na atay financial condition or balance sheet, na atay income statement, ag naapod tay gitawag nga statement of cash flows. So kana nga mga financial statements mauna siya ang atong i-report ngadto sa higher level of management. So the financial statement is composed of the following and all can easily be prepared through the working paper. First is matawag giingon income statement. So is the statement that will show the result of the operation or of the entry. Then we have also the statement of comprehensive income. We have the statement of financial condition or the balance sheet. We have also the statement of changes in equity, statement of cash flow, and notes to financial statement. So this type of financial statements is derived from the working paper. So that's why karon is we are going to discuss, we're going to learn how to prepare the working paper. So the preparation of working paper. Okay. So sa inyong makita diri sa screen, this is the format or this is the picture of a working paper or the financial or the worksheet. Sa itong tanawon is pura siya complex no daghan kaayo siya tanan pero actually kung ato lang ning step by step dali ra gud ni siya buhaton. So mo na ato ang buhaton ron. Atong step by step na akong ipakita sa inyo ha unsaon pag-prepare sa working paper aron dili ta maglibo. Okay. So the first step sa pag-prepare nato sa working paper is writing the heading and same sad sa uban, di ba sa trial balance or sa unadjusted trial balance na atay headings nga makita. So first is we have the name of the company. No, sa to makita sa unadjusted trial balance. Next is ang title kung unsa atong gibuhat. So karon ang buhaton is working paper and the date or the end of the period or the end of the accounting period kung unsa ang imong andaman ana nga worksheet. For example, annual ang imong pag-andam o kana nga month ka mag-andam. So at the end ana nga month mo nang imong ibutang diri sa date sa ubos. So, okay. So next step is afterwards, write the first column heading, which is the trial balance.
No, the accounts in the trial balance are taken from the ledger balances as of the period you are preparing such working paper. So kini nga part bato na ha. Kani. Kini nga part diri kani. Gikan ni sa ato ang trial balance. Again, kini nga part kaning trial balance gikan ni sa ato ang unadjusted trial balance nga gibuhat. So after nga ato tong gibuhat ang atong unadjusted trial balance, diri sa working paper or worksheet ato ra tong ibalhin. No, whatever nga atong gibuhat ngadto or gibutang ngadto sa trial balance is diri ra pod siya nato ibutang. So next, so the next four columns are the adjustments and the adjusted trial balance. Here we plot the adjustments in the working paper. In the adjustment, observe the number preceding the amount of the adjustment. So mo ni siya nga murag diri nga part murag lisod-lisod po ni siya. Actually some of the teachers na wala sila mag-use ni ining number. No, pero kita mag-use ta kay actually dali ragod siya buhaton. Okay. No, so after the trial balance column na atay adjustment and na atay adjusted trial balance. Ay kalimot nga naa na siya debit and naa na siya credit. So unsaon man taning adjustment. So katong akong gi-discuss last Tuesday, mo to ang mga adjustments accounts or unsaon nato pag-adjust no sa to ang accounts sa company. So we call these figures as the adjustment reference numbers. So kining numbers kanina makita kaning 1 2 so ni 2 4 kaning 5 3 3 3 5 mauna siya ang gitawag nato nga isa nga adjustment reference numbers. So from the word reference, now reference numbers. So meaning makita nato diha. No, for example kaning 1. We all know sa double entry bookkeeping dili mahimo nga usa ra ka account. So for example kani. So kini nga transaction is doubtful account expense and ang iyahang partner is kining allowance for doubtful accounts. So sa ato ang makita or sa discuss na ko ato last Tuesday na to doubtful accounts. So so sa journal nimo naka-credit ka og naka-debit ka og doubtful account expense. So inig-abot nimo sa okay. So kung sa doubtful accounts no kung naka-debit kag doubtful accounts at naka-credit ka o allowance for doubtful accounts, ang imong buhaton is mao ni. Since sa to ang unadjusted trial balance wala tay doubtful accounts, below the total atong ipuno ang account title which is the doubtful accounts expense since wala diri sa igbaw. So pag anhin nimo itupong nimo siya sa adjustment. Kay ngano man kay adjustment gikan man mga adjustment accounts naman nimo. So for example kani debit nimo ang doubtful accounts nga 5,000. Ang partner niya is allowance for doubtful accounts. Sa atong makita diri sa igbaw na atay allowance for doubtful accounts. So dili na mismo nimo ibutang pagbalik diri. Ha? Dili nimo ibalik sa ubos kinsa naman sa igbaw. So ang adjustment reference numbers ang iyahang purpose aron matrack nato ang adjustment ana nga transaction. So 1, so iyahang partner is 1. So mao na nga 5,000 diri ang allowance for doubtful accounts. So to further discuss that one, so na pa sa next slide. Okay, there is a possibility of imbalance in the two columns.
However, if the succeeding rules in extending your figures are followed, there will be no problem with balancing. Actually, ang adjustment ato ni siyang gibuhat tungod kay during the adjustments diha nato like atong gi-review ang atong trial balance, atong gi-review ang atong accounts if naa ba tay mga imbalance, naa ba tay mga errors nga mga accounts. So that's why ato butong na-discuss nga naa tay correcting of errors. So ang correcting of errors pwede ato po na siyang mabutang diri sa worksheet. So a debit in the trial balance and a debit in the adjustment columns mean that we add the two figures and place the total to the debit side of the adjusted trial balance. Okay. So if both amount, if sa trial balance debit siya unya sa adjustment debit po siya, ang atong buhaton inig transfer, inig adjust nato sa adjustment trial balance, ato siyang i-add. If same siya nga debit. If sa trial balance debit siya, diya pagtan-aw nimo sa adjustment debit po siya, imo siyang add ang duha ka figure or duha ka amount padong sa adjusted trial balance. So, what if ang naa trial balance is credit, unya ang naa sa trial balance is credit. So, same gihapon siya. No, sa trial balance credit siya, unya sa adjustment credit pod, ang mahitabo imo gihapon siyang i-add. Again, a credit in the trial balance and a credit in the adjustment columns mean that we have to add two figures and place the total to the credit side of the adjusted trial balance. Again, if debit ang nasa trial balance, debit sa nasa adjustment, atong i-add. If credit ang nasa trial balance and credit ang nasa adjustments, ato pod siyang i-add. What will happen sad if debit ang usa and credit ang usa? So a debit in the trial balance and a credit in the adjustment columns means that we have to get the difference and place the difference in the column with the greater value. No, so for example, asa man kanay sa prepaid insurance, si trial balance, si prepaid insurance is 36,000 nga nasa debit. Pag abot niya sa adjustment, naa siya sa CR or sa credit. So, if debit ang usa, credit ang usa, ato siyang i-minus. Ato kuhaon ang iyahang difference. O sa adjusted trial balance, ibutang nato ang ilang difference, ibutang nato ang amount nga atong gi-minus sa pinakadako nga account or amount. So sa trial sa duha, sa debit o sa credit, mas dako si debit tungod kay 36,000 and si credit kay 6,000. So that's why sa adjusted trial balance 30,000 atong gibutang sa debit. So I think more an example diri mara na. No, CR to CR addition, kung debit and debit addition, no, but if debit and credit is subtract na nato. Next. Nakita yung mga next. Okay. So a credit in a trial balance and a debit in an adjustment columns means that we have to get the difference. So same ra ganiha. No, sa atong example. Pero diri dako si credit. No, since dako si credit sa trial balance, nya gamay si debit sa adjustment. Mo na nga atong gibutang sa credit nga side sa adjusted trial balance. Basta kung lain-lain gani siya sa trial balance o adjustment, kung debit o credit gani, subtract na to o ang iyahang difference atong ibutang kung kinsay na ay pinakadako
nga value. So take note of the basic rules in extending your figures to your trial balance. No katong upat. Katong upat tinungduman lang gud to ninyo. Ron sa to pag-extend. If debit ang naa sa if debit ug debit siya atong i-add. If credit and credit atong i-add. If credit and debit minus og credit, debit and credit minus gihapon siya. Unya sa kung atong i-subtract kung asay dako nga amount adto nato ibutang ang total nga atong nakuha. So mo nato lang hinay-hinayon. Sunda lang ni nga mga steps. Okay, next. Again, mao ni siya, no? Mao ni siya ang noun sa working paper. Again, ari sa ato balik ko na sa adjustment nga part B kay aron di mo maglibog ba. Kining ato ang adjustment reference number. Importante ni siya aron dili mo malisod ba, dili mo maglisod og track sa inyohang adjustments. So another example. Kani si depreciation. Si depreciation is napod diri sa igbaw is dara si number 4, dara si number so si dito. Dara onya naa pa si another 4 dara. Duha ka 4. No? Duha ka 4. So meaning duha ang sa adjustment nato ni accumulate siya depreciation sa equipment og naapoy accumulated depreciation. No, silbi furniture and fixtures. Duha ang iyahang account, tulo tanan account. So sa depreciation no, 22,500 nya kung atong i-track diri sa adjustment pod sa number 4, so meaning si accumulated depreciation nga furniture and fixtures 7,500 and si accumulated depreciation equipment 15,000. So with the help of reference or adjustment reference number, dili ta maglibog sa pag-track sa ato ang mga adjustments. Hence sa pag-extend nato from trial balance to adjustment, sundo lang to nato ang 4 basic rules. No, if debit siya for example kani si cash kay debit ra, walay credit or debit sa adjustment. So ang imong buhaton, extend directly. Extend largo sa adjusted. Kung unsay naa diri nga, for example, debit si diri, largo ra debit. No, kung unsay tumpang. Pero kung arita sa allowance for doubtful accounts, na ay credit. So since both account is credit, ato siyang i-subtract, ato siyang i-minus. And both credit man siya, so ibutang nato siya og credit. So how about the accumulated depreciation? Same gihapon, credit. How about this one? Accumulated depreciation equipment, credit gihapon. So sa aming na ay debit kani. Debit na siya gihapon. No? So katong mo ray mga example diri. So basta katong basic rules sinumduman nato, if debit ug debit add, credit and credit add. If debit sa trial balance, credit si trial balance, si adjustment, atong i-minus ug ibutang nato ang iyahang difference sa dako ug amount. Don't if credit si trial balance, debit si adjustment, mao gyapon. Ato gyapon siyang i-minus. So, after nato extend si trial balance o si adjustment sa unadjusted trial balance, ayaw ninyo kalimtihan nga nani total. So, utangan ko ning total. So, total ani nga par sa unadjusted trial balance sa adjustment, total gihapon niya. Og kinahanglan kung unsay total dire, always na siya nga balance. If imbalance gani ni ang total sa adjustment, buot pasabot na akay sayop. Ha? Na akay na sayop. Always good na siya balance. So muna with the help of the adjustment reference numbers, matrack ra pud nato kung asa ta nagka errors.
og abot po nato, i-extend po nato sa adjusted trial balance, kinahanglan nga balance po siya, no? Okay, so next, now it is done, it will be our basis to extend our figures to financial columns. So the following are the basic rules for extension. So ganiha na atay upat ka rules sa pag-extend nato sa trial balance and adjustment ngadto sa adjustment trial balance. O gikan sa adjustment trial balance, naapod tay another rules aron na-extend po nato siya ngadto sa mga financial statements nga mga columns. So generally, first, the cash to first totals are properly arranged according to accounting equation. Mo sa ato ang makita ganiha or makita nato sa trial balance nahanay gud na siya. No, from asset to liabilities to owner's equity to withdrawal niya padung ubos sa revenue and expenses. So that's our accounting equation, og atong i-refer pud siya sa chart of accounts. Nagdepende po siya. Sorry kayo kay ubugod ko kay naglaing na ko tutunlan. Wa pa ko na ulian. Okay. So based on this premise, from cash account up to drawing account extend to the balance sheet columns. Hi. If it is a debit in the adjusted trial balance, then extend to the debit side also of the balance sheet columns. If it is in the credit in the adjusted trial balance, extend it to the credit side of the balance sheet columns. Okay, saan na to pag-extend? Okay, dire na ko i-explain. Okay, these are our accounts, tanan na to nga mga accounts. Unsaon to pagbalhin, no? Sa balance sheet. Unahon na to ang balance sheet or nga column. Okay. Gikan sa cash padong sa drawings. Again, gikan sa cash padong sa drawings nga accounts. Again, dili na siya magka-interchange, papasunod ko na siya kung say accounting equation. From cash to drawings, ato siyang i-extend padong sa balance sheet nga column. Again, ato siyang i-extend sa balance sheet nga column. Bisan na ko diri. Okay. So gikan diri sa cash, kaning cash hangtod diri sa EDNA drawings or sa drawings. Kining nga account. Kini, no? Kani siya kini nga account gikan sa cash hangtod sa EDNA drawing or sa drawing, kini nga mga account ato ra ning ibalhin padong sa ato ang balance sheet. Dire. Ay dili nimo. Kaning na dire. Kani. Adjusted naman data. So kini sa adjustment ha, sa adjustment nga column. Pero same gihapon siya. Gani. So kini nga to ang erase me. Okay. Again, from cash to drawing, kini cash to drawing, ato rin siya ibalhin paingon sa balance sheet. Sa pag-extend nato ni ini, hinomdumi. Kung debit gani ni diri,
kinahanglan nga debit sa di sa balance sheet. Kung credit gani diri, credit po sa balance sheet. Meaning, after sa adjusted trial balance, all you need to do is to transfer or extend that account. Wa mo'y usbon. Again, wala mo'y usbon. Inyo raning ibalhin ang aning nga mga account padong sa trial sa balance sheet. Again, from cash to drawings, ibalhin ninyo siya padong sa balance sheet. Muna siya, may nakakuanda na to. Okay, next. So, mo to ang pag-extend sa balance sheet. So, the revenue accounts to expense accounts will be extended to income statement accounts. If it is a debit in the adjusted trial balance, extend the figures to the debit side of the income statement column. So, if credit siya, mo gihapon extend na to na credit. Again, si cash to drawings, i-extend nato siya padong sa balance sheet. Kung debit gani siya, debit ra gud na pa-extend. Kung credit, credit. Nga si income or revenue padong kang expense, i-extend nato siya padong sa income statement. Okay, dire. Saan to? Kani, si service income to expenses, kani nga part, lapil yun sa igbaw dahil si Edna. Lapil na sa igbaw si Edna. Kani. So, kani nga income, kani sila nga part, ito sang hilain ng color. Okay. Okay. Kini nga column, i-extend ra pod ni nato siya sa income statement. Again, kining igbaw, si cash padong si pang drawing, i-extend nato padong sa balance sheet. Wa tay usbon. If debit siya, debit. If credit, credit. Kunya, si income o si expenses, ibalhin nato siya kani padong diri sa ato ang income statement. This one. Okay? Balhin na siya padong diri. And same ra gihapon ang rule. Kung debit siya diri, debit. Kung credit, credit. Okay. Next. Sir, napalagyan ay ubang account. Kani nasubos. Kining atong mga adjustment. Diba? Kani siya. Natay mga adjustment account. Okay, we only have, pila na, 15 minutes? Kini tingog naman. Okay, 15 minutes. So, napatay ka. Kuwang pa, daghan patag i-discuss ba yan. Napata sa page, samto. Page 23 out of 36. Okay. Si sa adjustment account, inakuha ko 5 minutes na lang aron ibabaw. So, sa to makita diri, so nata expense. This one is asset. No? So, makita na to. This one is sa income. This one also sa si unearned service income, asset ni siya. Okay. Depreciation is man na siya. Sa income statement niya pa na siya. So, kung unsa sa expense. So, si expense, asa mo to ibalhin? Same diri. Si expense, padong siya sa income statement. So, si expense sa adjustment, padong gihapon siya dira. Padong siya sa income statement. Nya si another expense na gihapon diri. But si accrued salaries and wages na siya liability, no? Liability na to.
So if liability naa nato sa to ang balance sheet, meaning sa accrual nga kani kay since accrued salaries and wages naka render anak nagamit na nato ang ilahang service but wala pa ta makabayad. Next is depreciation. Depreciation is an asset. No, naiba na nga tong asset. Dili asset. No, sa atoan na siyang sa income. So, muna siya nga naapod diri ang ato ang depreciation. And last, we have unearned service income. It's part of our revenue asset. So, that's why nga naapod na siya diri sa ato ang balance sheet. Nya, after ninyo extend sa tanan, ato gihapon kuhaon ang iyahang total. This one. Total dere. Kani. Okay. Okay. Sir, dili lagi siya balance. No, dili lagi balance and debit and credit. Actually, sa diri nga part sa income statement and balance sheet, di ko siya mabalance diha sa first nga total. Actually, kining 81,500 gikan ni siya sa ato ang kung mag-separate ang income statement, makita ay natong 81,500. Pero unsaon nato pagbuhat niini? Actually, kining 81,500 mao ni ang ato ang net income. Kani. Kini nga part is same ni siya diri. Unsaon nato pagkuha? Shortcut nato nga pagkuha is ato kuhaon ang difference sa debit and credit. Again, kuhaon nato ang difference sa debit and credit sa income statement o i-record nato siya sa gamay. Ibutang nato siya ubos sa gamay nga amount. For example, kani 608,500 minus 527,000. So, ito gi-minus ko tag 81,500. So, i-bring down lang nato si 608,500 o ginig total nato kang 527 og si 81,500. Makuha nato ang total nga amount og makita pod nato nga balance. No? Kini siya makita nato nga balance ang diri. So mao na nga kung diri nga part dili balance, so naatay sayop diri sa igbaw. Naatay sayop diri kung dili balance diri. So same gihapon sa balance sheet. Sa pagkuha nato niini, actually same magka-same ra gud ni sila. Kani kay mao sila income statement. Net income. So 580 minus 498 500 una ikuha tag 81,500. Unya i-bring down nato ito kay dako, unya i-add nato ang total diri sa credit side og kining 81,500, so makuha pod nato ang 580,000. So meaning balance. So mao na siya. No? Murag sayon ra no. Mao na ang pagbuhat nato sa working paper. So if maglibog mo ato nga part is ibalik ka lang niya ninyo og balik ka lang tanaw ang video nato. So hopefully mabakong So below the first total, our account titles are added because these accounts do not yet exist before the adjustment. Therefore, they require your knowledge about account titles and their classification. But the general rule will be if it is a revenue or an expense account, extend to income statement columns. Otherwise, extend these accounts to balance sheet columns. Matawag ingon ganiha. No, if expense or revenue, extend mo siya sa income statement. If if asset, no, if liabilities, if capital, extend nato siya sa balance sheet. If diri nga part ha kaning ubos sa ato ang kaning nag-una nga account. Ini. Nana siya sa ubos kaning adjustment tungod kay wala pa siyang mi-excess sa atong first nga mga accounts.
So muna, if it is a revenue or an expense account, extend to income statement. Otherwise, to the balance sheet. So the next stage is the preparation of the financial statements. So the first statement will be the income statement. So the working paper is referred to preparing the financial statements. Okay. No, so humanata sa ato ang pag-prepare sa worksheet. So karon is we're going to start preparing the financial statements. So but before that, okay, since we are done sa ato ang working paper, naon ba nako? Okay. So let's start sa ato ang financial statements. Again, the preparation for the working paper is crucial and part nindot siya nga naa siya aron mas dali nato pagbuhat ang mga financial statements. So the first financial statements natong buhaton is the statement of income statement or the income statement. So sa income statement dire. So sa ato ang makita kini lang nga part no kaning sa income statement. So kani. So we have the service revenue. So actually atong format sa income statement is same ra gud siya header. Now we have the company name, we have the title kung sa atong gibuhat, and for the period ending. So atong gibuhat is December 31. No na, murag naglain-lain pero atong buhat 2013 lang na. So for the period ending December 31. So dali ra kayo ni income statement. Ang ato ang income statement pagkuha nato is revenue minus expenses agud. Okay. So kaning total revenue diri, this is our gross profit, no, or gross income. The difference between gross and net income is ang gross income mao na siya ang halin sa atong baligya or halin sa company without or wala pa siya ibani sa mga expenses. Ang net income mao na siya ang total profit, total income sa company kag gimaynusan na or gikuhaan na sa tanan nga mga expenses. Meaning ang net income mao na ang limpyo no sa company. So sa akong ingon ganiha, with the use of working paper, dali na lang kaayo ang pag-prepare nato sa income statement. Why? Tungod kay kini nga mga account ug mga amount igo ra nato ibalhin sa ato ang income statement. The same formation, the same gihapon siya nga order. So first is we have the service income. Service income, no, the interest income is the revenue account. So revenue kanya, and then service income pila man ni 59650, and we have the interest income 12,000. Unya kuhaon nato ang total revenue, unya ato siyang ibalhin sa lain nga column. No, aron later on ang total revenue i-minus nato sa total expenses. So mo na siya. And minus nato less expenses. Sa mga expenses nato. So na tayo salaries and wages. Okay? Also, we have the utilities expense. We have the advertising expense. We have the rent expense. And the doubtful accounts is part gihapon expenses. No? Okay, yeah, that. Doubtful account expense. And we have insurance expense. And depreciation. No? Expense gihapon na siya. So, after ana is kuhaon nato ang total expenses nato. So, ang total expenses i-minus nato sa total revenue, and after tong minus makuha na nato ang net income. No, ang net na god nga income sa company. So, mura na siya. No, mura na siya ang pagbuhat sa income statement. Since naa naman tayo working paper, it's easy for us na lang to create the formal presentation of income statement.
Okay, so as we observe, no, so kani atong makita mo ni siya ang formal. Again, formal presentation of the income statement. So it has no more debits and credits, di ba? Because it is already a formal statement showing the results of the operation. So kini nga naong, kini nga presentation from the word formal presentation, mao na ni ang atong i-pass o mao na ni ang atong i-present sa CEO, sa manager or si kinsay nangayo sa income statement sa company. Okay? Basically, all the figures in the income statement columns of the working paper appear also in the income statement of the formal presentation. So, ang giingon, kung unsay naa sa working paper, murgod na imong basihan padong sa income statement. Mo na siya nga nindot pod or crucial pod siya nga nay worksheet or working paper aron dali na lang ang atong pagbuhat sa financial statements. So now you can better appreciate your working paper. So otherwise, you will encounter difficulty in the preparation of your income statement. Okay. Ano ang good? If wala mong good tay, tabalik ko na ha. Okay, kung wala mo gud ning working paper, ang mahitabo kay inom ta. Ang mahitabo kay maglibog ta. No, mangita ba ta sa mga income or revenues, mangita ba ta sa mga expenses. Diri sa atong working paper dali na lang kayo. No, kay nanay column sa income statement sa imong buhaton ani, imo na lang i-record or imo nang himbuhaton or buhatan og formal presentation or formal nga format. So that's the first financial statement, the income statement. So mana, no? Okay na ta na. So now, ang atong buhaton is ang statement of financial condition. So what is the statement of financial condition? So another term sa statement of financial condition is the balance sheet. So kung unsay naa diri no sa balance sheet, mura pod ni ang atong ibalhin paingon diri sa ato ang financial condition or balance sheet gihapon na siya pero aron ma-consistent statement of financial condition. Pero same nga pa sila ha, balance sheet na. Okay, so kung unsay naa diri sa atong balance sheet, ato na siya i-transfer or extend padong sa ato ang financial condition. So pagbuhat nato ni ini naay mga ay uban magbuhat ani sa portrait mode or landscape mode. So for me, mas preferable ko or mas mo-prefer ko sa landscape na format aron mas tin-aw ug mas maklaro nako. Okay. So, arita una. So, balance sheet. Okay. Sa balance sheet or sa financial condition, ari nato makita ang accounting equation. Assets is equal to liabilities plus equity. So from the word balance sheet, so diri ma-apply na nato ang accounting equation. Makita nato kining asset kinahanglan equal siya sa liabilities plus owner's equity. So saon tani? Okay. So sa asset sa nga part. Sa asset nga part natay gitawag nga current assets ug non-current assets. So unsa may naa sa current assets? We have the cash, the accounts receivable, the prepaid insurance, and sa non-current assets, we have the furnitures and we have the equipments. Okay, una ta sa current assets, we have the cash. So si cash nato is 120. So that's why ito giwala 120.
Next, we have the account receivable, which is 200. So we have 200. Sir, wala lagi siya magtupong. It's because si accounts receivable naa pa siya allowance for doubtful accounts. Si allowance for doubtful accounts mao ni siya ang i-minus nato sa iyahang accounts receivable. Kaya ang allowance for doubtful accounts mao ni siya ang mga accounts nga dawatonon pero gihatagan siya pero naka-estimate sila nga kana nga percent dili mabayaran. So naago na siyang estimation. So for 20,000. No, so gituyo na diha kay accounts receivable minus the allowance for doubtful accounts. So mao na nga wala siya gitupong sa cash. Kaya ang total sa accounts receivable minus the allowance for doubtful accounts mo na nga itong itupong sa cash. And also we have the prepaid insurance. Okay, prepaid insurance worth 30,000. So total current assets is 330,000. Next, let's proceed sa ato ang non-current assets. Sa non-current assets, naatay furniture and fixtures. So furniture and fixture is 75,000. So diri kinahimo siyang 3 columns. Why? Tungod kay si furniture and fixtures og si equipment naa sila less na sila i-minus sa ilaha. Kay tungod kay naa sila depreciation. So after ana i-total nato after sa minus nato sa furniture and fixtures sa iyang depreciation, ang total nilang duha is atong i-add aron maka came up tanining total na lang sa non-current assets. So ito sa usahon. So furniture and fixtures is 75,000 dara. Onya accumulated depreciation sa furniture and fixtures is 20,000. So ato i-minus, so iyahang furniture and fixtures is 55,000. Next we have the equipment. Equipment 150,000. 150,000. Less niya the accumulated depreciation is 50,000. So minus pud nato, nakuha nato ang 100,000 nya total nato si 100,000 na 55,000 nakuha ta og 155,000. So after makuha nato ang total current and non-current assets, ato na siyang i-add. So our total assets is 485,000. So mao na siya. So after the total sa tanan assets, adto na pud ta sa ato ang liabilities. So okay, liabilities. So we have the balhin lagi hapon ta. We have the accounts payable, we have the loans payable, we have the accrued salaries and wages, dira 85 ubos. Adjustment, we have the unearned revenue. Okay, liable gapon ta. Nya total liabilities 322,000. So next is we have the owner's equity. So we have the Edna Capital, dara Edna Capital 86,500. Unya since kani si net income. Si net income nga atong makita ganiha, so to. Okay, dara. Kani, di ba? Since nakabuhat naman ta ani si net income or income statement nga part, importante ni siya 81,500. So kini nga part importante ni siya tungod kay gamito ni nato sa tuang balance sheet. Diri nga part no additional ni siya. No since si Edna dara ang iyahang beginning investment is 66,500, at the end sa period naka-accumulate siya og net income, silbi ang ginansya niya, so na-add na sa iyahang capital. So additional net income 81,500. So muna na angad to. No? 81,500 dara nagikan sa atong income statement ang atoang net
income. So after na to add sa net income, kuha to ang total capital which is 168,000. Nya minusan nato sa drawing. No kay ning nag-withdraw siya. So ang iyahang so minus 5,000. So 168 minus 5,000. Una nga ang iyahang owner's equity na lang is 163,000. So liabilities and owner's equity. Diba sa atong accounting equation, assets is equal to liabilities plus equity. So dili na ta. I-add nato sa liability ngadto sa owner's equity, kinahanglan ang total niya same sa asset or total asset. So mo ni ang atong accounting equation. Total assets is equal to total liabilities and owner's equity. So si asset diri is 485,000 and si liabilities owner's equity is 485,000. So mauna siya. So this is the statement of financial condition. No, so itong makita no nga with the use of working paper, dili na ta mangay kay og daghan. No, tungod kay hanay order na diri ang naa sa ato ang working paper. Inyo halang ani is pag-identify ninyo sa assets, no, pa sa format niya. So mao na no ang statement of financial condition. Dara mas tinaw. Again, total asset is equal to total liabilities and owner's equity. That's our financial accounting equation. Kapit na gud ta. So in the same manner, there will be no more debits and credits in the formal balance sheet presentation. Again, wala nay debit, wala nay credit sa to ang mga formal nga mga presentation. Okay, this one. Now, yun kayo siya ba? Now, with the use of reference numbers, kini siya, ang ato ang adjustment reference numbers, matrack na to o monitor na to. No, if sakto ba ang ato ang first transaction, first adjustment na ko, doubtful accounts and allowance for doubtful accounts. So, matrack na ko, monitor na ko if insakto ba. Okay, kaduha na ko ang adjustment is insurance expense and prepaid insurance. Okay, sakto. Number 3. So number 3 na ko is salaries and wages. Yan naasad si accrued salaries and wages. Okay, sakto. Then number 4 na si depreciation. Yan duha ka credit na si accumulated sa furniture and fixtures na pod sa equipment. Okay, correct. Number 5 na ako yan earned service income. Yan matrack gud nimo nara. No nga service income. So matrack nato siya. Ag monitor po nato if sakto bat ang ato ang adjustment. Okay, number 3. Kasi number 3. Mo na guro to sa isko. Mo ba? Isko na to. Mabatera. Okay, number 2. 3. Okay, thank you. Siya, importante ko siya, no? Nga, we need to know the basic rule or we need to know, inahalang kay bago ta sa mga rules. So, same ragot sa inyo hang kanang, sa calculus naman tayo daghang mga rules. Diba? Natay sum and difference rule, natay chain rule, nga maka-guide sa ato ang atong ma-use. So, same with sa accounting. Natay mga basic rules nga may use aron mas dali na extend ang account, no, or mga figures sa to ang mga
income statement or sa financial statements. Okay, number 4. We have the Jive. Jive ba to? Number 4. If you were an accountant of a firm, what part of the working paper would you consider important? Jive? Saan Miss Jive? Wala naman yung tingog. Kaya ako na lang ito bag. Okay, for me, sige. Babo tagamay kang Jive. No, we only have 5 minutes lang of our time. Okay, mag 9:30 na. So if you have any questions, feel free not to ask aron matubag nato diri sa to ang meeting. You can chat dira sa ubos. No message lang mo diha sa ubos if you have any questions. Sige, Jai. Yeah. Yeah, na that part. Part of the working paper. Okay? Thank you. So, mabod na ang view no ni Engineer Jai. So, for me, kung ako lang sa ng accountant, the part sa working paper na consider na ko important is tanang nga part. Na tanang nga part is very important for me na if I were an accountant sa usa ka firm or company kay nakita na ko ba nga it's easy for me to make financial statements, which is the very important or aspect pod or work pod siya sa accountant nga knowledgeable gud ta ning financial statements. Tungod financial statements is used as mo ni siya ang report no report nato sa company if unsay dagan sa money no sa to ang company. And thank you no. And last, yes. Oy, naputol. Accounting is fun. Thank you.